Sa bawat pamilya, may mga kwento ng paghihiwalay, katahimikan at muling pagkikita. At sa likod ng milyon-milyong tagahanga, championship belts at malalaking laban ni Manny Pacquiao, may isang batang lumaki mula sa malayo, tahimik, hindi nakikita ng buong mundo. At ang batang iyon ay si Eman Bacosa. Hindi ito kwento ng sisihan, hindi ito kwento ng paninira. Ito ay kwento ng dalawang tao na pinaghiwalay ng sitwasyon, hindi ng galit, at ng landas kung paano sila nagkita muli. Si Eman Bacosa ay lumaki kasama ang kanyang ina. Bata pa lamang siya, alam niyang ang ama niya ay ang pambansang kamao. Pero sa murang edad, hindi siya lumaki na may presensya nito sa araw-araw. Ang mundong ginagalawan niya ay simple. Malayo sa glitz, glamour at spotlight na meron ng pamilya Pacquiao. Araw-araw, bitbit niya ang isang katotohanang hindi niya pinili. Anak siya ng isang tanyag na tao. Ngunit habang iba ang naiinggit, iba ang nakikita nila. Hindi alam ng marami na mabigat ang daladala ng isang batang may pangalan pero hindi naman kilala. Sa eskwela, hindi naging madali ang buhay ni Eman, naging tampulan siya ng tukso at pangungutya. Para sa iba, biro lang. Pero para sa isang bata, paulit-ulit na sugat ang iniwan nun. May mga araw na kailangan niyang umiwas. Tumakbo pa nga kung minsan. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya protektahan ang sarili. Habang lumalaki si Eman, dahan-dahan niyang natutunan ang katotohanan. May sariling buhay ang kanyang ama. May asawa, may mga anak. May responsibilidad na halos buong mundo ang saksi. At sa dami ng pangyayari, may mga sitwasyong hindi madaling kontrolin. Kaya sa isip ng isang batang tulad niya, unti-unting nabuo ang pangunawa. Hindi lahat ng iniisip natin nangyayari ayon sa gusto natin. Hindi lahat ng gusto nating maging malapit. May pagkakataon agad. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ng sitwasyon, may isang nagtaguyod kay Eman mula umpisa hanggang dulo. Ang kanyang ina, isang ina na walang kamera, walang spotlight, walang palakpakan, pero may lakas na higit pa sa kahit anong medalya sa boxing ring. Siya ang nag-aruga kay Eman. Siya ang nagpakain, nagpalaki, nagbigay ng pangarap, at nagturo ng disiplina. Kahit walang karangyaan, kahit kapos, hindi sila nawalan ng pag-asa. Ang kwento ni Eman ay kwento ng isang batang lumaki sa realidad. Minsan, ang pagiging anak ng sikat ay hindi garantiya ng marangyang buhay, hindi garantiya ng atensyon, at hindi rin garantiya ng madalas na pagkikita. Pero kahit ganun, pinili pa rin ni Eman na unawain ang sitwasyon kaysa magkimkim ng galit. Habang tumatakbo ang mga taon, nanatili ang distansya. Hindi iyon dahil sa pagiging masama ng isa't isa, kundi dahil sa komplikasyon ng buhay na hindi agad kayang maayos. Si Manny, sa mga panahong iyon, abala sa training, laban, politika, charity work at pagpapalaki ng kanyang pamilya sa General Santos at Maynila. Si Eman naman, lumalaki sa tahimik na bahagi ng kanyang mundo, malayo sa mga kamera at spotlight. May mga ulat na may tulong na ibinibigay mula sa malayo. Ngunit kahit ano pa ang naging relasyon nila noon, hindi mawawala ang katotohanan. Iba ang paglaking kasama ang ama at iba ang paglaking alam mo lang na mayroon ka pero hindi mo kasama. At ang puwang na iyon, ramdam ni Eman, pero imbes na galit, natutunan niya ang pagtanggap. Natutunan niyang bumangon sa sarili niyang paraan at natutunan niyang bumuo ng pagkakakilanlan na hindi nakaangkla sa sikat na apelyido. Habang siya ay lumalaki, natutunan ni Eman na ang buhay ng isang tao, kahit gaano pa siya kasikat, ay may komplikasyon na hindi nakikita ng lahat. Hindi lahat ng desisyon madaling gawin, hindi lahat ng sitwasyon madaling ayusin. At sa puso ni Eman, mas pinili niyang intindihin ng ama kaysa sisihin ito. Para sa kanya, may sariling pamilya si Manny at may responsibilidad itong hindi basta pwedeng talikuran. Kaya kahit masakit ang distansya, tinanggap niya ito bilang bahagi ng realidad ng buhay. May mga taong nagsasabing pinabayaan. Pero para kay Eman, hindi niya ginamit ang salitang iyon. Hindi niya tinuring ang sarili bilang tinakwil. Ang alam niya, lumaki siyang may nanay na nagmahal at may ama na abala, malayo at hindi naging bahagi ng araw-araw na buhay niya. Pero hindi naman tuluyang nawala sa larawan hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon si Eman na makaharap muli si Manny. Ang sandaling matagal niyang hinintay, hindi dahil kailangan niya ng yaman o pangalan, kundi dahil gusto niyang makita, makilala, at maramdaman ang presensya ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, mas naging bukas ang kanilang relasyon, mas naging malinaw ang komunikasyon, at unti-unti,
Nabuo ang koneksyong hindi nila naranasan noong siya'y bata pa. Sa wakas, nagkaroon ng pinal na pagkilala. May pagkumpirma, may pagyakap, may pag-amin na siya ay tunay na bahagi ng pamilya. At para kay Eman, sapat na iyon, hindi na mahalaga kung ano ang nakaraan. Ang mahalaga, andun ang tatay niya ngayon, hindi bilang alamat ng boxing, kundi bilang isang ama. Ngayon, bilang isang binata, si Eman Bacosa Pacquiao ay pumili ng sariling landas, hindi para gumawa ng kontrobersya, kundi para patunayan na kaya niyang tumayo sa sariling paa. Isa siyang bagong boksingero, may pangarap, may determinasyon, at higit sa lahat, may lakas na hinubog ng hirap at karanasan. Sa bawat jab, sa bawat uppercut at sa bawat hakbang niya sa ring, dala niya ang mga tao ng pananahimik, pagtitiis at pagbangon. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang ina. Hindi rin niya kinakalimutan ang kanyang ama. Pero higit sa lahat, hindi niya kinakalimutan kung saan siya nanggaling at bakit siya lumalaban. At ngayon, narito ang tanong na madalas itanong ng tao. Bakit parang pinabayaan ni Manny Pacquiao si Eman noong bata pa ito? Narito ang tapat, malinaw at malinis na paliwanag. Hindi dahil wala siyang pakialam, hindi dahil masama siyang tao, hindi dahil sinadya niyang iwan ang bata. Ang totoo, komplikado ang sitwasyon. May sariling pamilya si Manny. May responsibilidad siya na sabay-sabay niyang hinaharap. At minsan, ang buhay ay naglalagay sa isang tao sa mahirap na posisyon, sa pagitan ng tungkulin, pamilya at publiko. Hindi ito kwento ng pabayaan. Ito ay kwento ng pagkakalayo, kwento ng dalawang taong may koneksyon, pero hindi agad nagkaroon ng pagkakataong maging malapit. At sa dulo, hindi galit ang nanaig, hindi rin paghihiganti. Ang nanaig ay pag-unawa, pagpatawad at pagbabalik. Kung may natutunan tayo sa kwento ni Eman Bacosa at Manny Pacquiao, ito ay simple. Hindi natin kontrolado kung paano tayo sisimulan sa buhay, pero kontrolado natin kung paano tayo babangon. Si Eman, mula sa isang batang tahimik na lumuluha sa eskwela, ngayon ay isang lalaking matatag, may pangarap at may lakas ng loob. Si Manny, mula sa pagiging abalang atleta at ama ng tahanan, ngayon ay mas bukas, mas handa at mas konektado sa anak niyang hindi niya nakasama noon. At sa dulo, ang kwento nila ay hindi tungkol sa pagkukulang, kundi tungkol sa pangunawa, pagkakataon at pagbabago. At sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang bagay na malinaw. Ang buhay ay hindi laging diretsyo, hindi laging kompleto, hindi laging perpekto. May mga taong magkakaugnay, pero pinaglalayo muna ng panahon. May mga pusong sabay na tumitibok, pero hindi sabay na nagtatagpo. Pero ang mahalaga, may pagkakataon palaging bumawi. May oras para huminahon, para magpatawad, para magpakumbaba, at para magbigay ng panibagong simula. Ang relasyon ni Manny Pacquiao at Eman Bacosa ay patunay na hindi nasusukat ang isang pamilya sa kung ilang taon kayong magkasama, kundi kung paano kayo muling nakakahanap ng landas pabalik sa isa't isa. At sa bawat laban ni Eman sa ring, dala niya hindi lang ang pangalan ni Pacquiao, kundi ang kwento ng isang batang lumaban sa buhay bago pa man siya lumaban sa lona. Sa bawat hakbang ni Manny bilang ama, dala niya ang pagkilalang hindi kailanman huli ang pag-amin, paglapit at pagbigay ng pagkakataon. Ito ang kwento ng distansya, ng katahimikan, at ng muling pagkikita. Isang paalala na sa likod ng bawat sikat na pangalan, may mga kwentong hindi natin nakikita. Isang paalala na ang bawat tao, kahit gaano pa katatag, may mga sugat na hindi nakikita ng kamera. At higit sa lahat, isang paalala na kahit gaano kalayo ang araw ng kahapon, palaging may bagong umaga para magsimula. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung gusto mo pa ng mas malalim na kwento, kwentong pamilya, kwentong buhay, at kwentong nagbibigay aral, tuloy-tuloy lang ang pakikinig, pagtangkilik at paglalakbay kasama namin. Hanggang sa susunod, ito ang kwentong nagpapaalala na ang bawat tao may laban at ang bawat puso may dahilan para bumalik.